60 heads na lettuce at 24 na pipino ang itinanim ko sa farm. Ito ay para tuloy-tuloy ang production ng lettuce. At syempre, yung pipino naman para maging kapartner sa salad. Ngayong araw, planting day tayo dito sa farm. So magsusow tayo ng ating lettuce. So every weekend kasi natin yung ginagawa. And then, magta-transplant tayo sa lupa ng ating pipino. Yan, meron tayong pipino dito. Para may salad tayo. So, sowing ng lettuce at pagtatanim ng pipino. So, go! Okay, simulan natin sa susow ng ating lettuce. Gawin muna natin yung ating binabad syempre sa calcium nitrate. I-drain na natin at pigayin. So ngayon, ang itatanim natin ay 60. Diba nabanggit ko na 50 lang yung tinatanim ko per batch. Pero ngayon 60 kasi nung dalawang huling batch, yung isang batch kulang kami ng 4 dahil kulang yung luto ng coco peat. At yung last isang batch pa, kulang ng 6. So, gustahan natin. Okay, so simulan na natin itanim. Siyempre, tatanim ay Olmeti pa rin. Olmeti for the win. Ito ay mula kay Katanim Store. So far, na-enjoy naman namin yung pagtatanim nitong lettuce. Noong una, sabi ko John Paul, kaya natin makakapagpatubo kaya tayo ng lettuce. Okay, nakapagpatubo din, ngayon ayos na. Okay, as usual, lagyan natin ng buto isa-isa. Pag bumili ka kay Katanim, 100 yung laman ng isang ganito. Yan. Then spray watering tayo for the next 3 days. First 3 days pala. Para ma-activate yung germination ng ating lettuce. Ilagay lang natin dito sa ilalim kasi puno itong ating sa seedling tray area natin. Pero mababakante naman yan. Pero for the next 3 days habang nag-spray watering tayo sa ilalim muna ito. Linisin muna natin yung area na paglalagyan natin. Medyo hindi pa pulido yung pagkalinis kaya ubusin natin to. Tapos ang gagawin natin dito, ating gagahukin tapos haluan natin ng dumi ng baka at saka use trisal natin para mas mataba. Okay, meron tayong 24 na seedlings. Ang gagawa kasi kami dito ng balag. So, gagawa kami ng tig-6 na poste. Kabilang side. At kada poste, dalawang magkatabing pipino na puno yung ilalagay natin. Lagyan na lang natin yung mga poste natin bago natin i-set up yung mismong mga seedlings natin para hindi na sila ma-disturb. Naka-anim na agad kami, oh. Alright. Okay, yun namang side na yun. Mabilisan yan. Iisang hinga yan.
4 feet yung gagawin natin pagitan kasi yung ilalagay na pinakabalag dito ay yung ating pambakod, yung ano tawag doon? Basta yung pambakod, 4 kasi yung lapad nun. Kaya yun. Hagwar, yan yung hagwar. Okay, natapos naman yung hukay kaso yung aming poste hindi pantay, so kukuha muna kami. Pero bago yan, merienda time muna. Kami healthy living na yung merienda namin. Lettuce, syempre. Yan. Dapat pag may tinitinda ka, kinakain mo rin yung tinda mo. Alam nyo ba ang pang ultimate salad? Corn tuna lang, San Marino corn tuna. Okay na yan. Solve na yan. Mekos na yan. Mekos na yan. Yan. So tinatawag na corn tuna salad. Kala mo special. Pinaghalo lang. Tas of drink. Parang kambing. Okay. Meh. Okay, nabot tayo ng kinabukasan at katatapos lang namin ang morning chores ni John Paul. Ito kasing tatlo nating kawayan, maigsi siya. So, kailangan nating kumuha ng pamalit. Marami naman dyan sa likod. Ito, ang dami dito. Ito yung mga pinagputulan ng kawayan. Ito yung ginagamit din natin pang bakod. Okay, natapos na natin yung mga poste natin. Ngayon, kukuha na tayo ng planting material. So, ang gagamitin natin ay dumi ng baka, dumi ng kambing, used rice hull, ihahalo natin sa lupa natin dito. So, I assume goods na goods yun para sa ating mga halaman kasi na-try na natin yun. And then, lalagay ulit tayo ng mulch. Dito tayo kukuha ng tayo ng kambing. Mayroon na naman kaunti kasi paapat naman sila. Naka-wheelbarrow tayo ngayon kasi yung ating farm vehicle may sira. So, ito naman yung pinakaunang ko farm vehicle. So, sa mga sumubaybay sa akin mula umpisa, alam nila na ito yung farm vehicle ko noong una. Pwede daw gamitin directly itong dumi ng kambing, hindi kailangan patuyuin. So, dito naman, ito yung ating used rice hull galing sa ating grower house. Lalagay din tayo at kukuha tayo ng konting abo din. Okay, mekos na yan. Lalagay lang natin doon, tapos kukuha pa tayo ng pinagpalitan na dumi ng baka galing doon sa ating azolla plant. So gagahukin ko na yung lupa dito para may maihalo tayo, tapos si John Paul kukuha pa ng dumi ng baka. Okay, mekos na yan. Okay, yung plat natin nakaset na. Isang haba na yung nilagay namin kasi plano naming maglagay din ng kamatis in between dito. Intercropping. Tanim na natin yung pipino na yan. Yung ating mga seedlings. So gagawin namin tigagalwa kada gilid ng kawayan. So nakita ko lang yan sa Google Yung ibabash.
Ganun ang ginawa nila sa Google. Kumuha kami mulch doon sa kabilang side ng farm at wala kami farm vehicle. Kaya grabe. Lagyan natin ng mulch yung pagitanan sa yung gilid ng ating tanim. Para ma-retain yung moisture at syempre weed control. Okay na. Tapos na ang ating project ng pipino. So pag akit niya, dito yung gagapang at maglalagay kami dito ng pinakabubong na gagapangan nila. So yun lang. Maraming salamat. Subscribe and peace.